po, Father Rick. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo, nung sinabi ni Father, for our fourth class, sabi niya, di ba? Naalaala ko yung isang tinext sa akin. Sabi, do you know what number of raising from the dead was Lazarus when he was raised from the dead? Ikailan siyang binuhay na muli sa mga patay ng ating Panginoon. Alam ba nyo? Hindi? Hindi? Hindi yata kayo nagbabasa sa Biblia. Di ba? Ika-apat. Alam niyo kung bakit? Sabi doon ng Panginoon, Lazarus, come forth! Ika-apat daw. Okay? Okay. Pampakwela lang po yun ngayon para sumaya tayo bago ang ating lesson. Tinapos na po natin nung huli tungkol sa pananampalataya. Dahil sabi natin, sisimula tayo, I believe. Yun ang pasimula natin. What is it to believe? So, pinaliwanag po natin yun na ito ay paniniwala, pagtitiwala, at pagsalima. At pagkatapos, pinag-aralan natin yung nakaraang linggo naman kung ano naman ang basihan o salinan ng ating pananampalataya. At sinabi natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pero nilinaw natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang ang nasusulat na salita ng Diyos, kundi ang buhay na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na yan ay pinaabot sa atin sa pamagitan ng Biblia na siyang nasusulat na salita ng Diyos. Ipinaabot din naman sa atin sa pamagitan ng pagtawagin ay tradisyon. Pero yung divine tradition. Ano yung divine tradition na yun? Yun ang tradition na galing sa Diyos, tapos ipinaabot sa atin sa pamagitan ng kaniyang siba, sa pamagitan ng buhay, ng pagsamba, no? At sa pamagitan din naman na itinuturo ng siba. Ang tradition ay nagaganap habang katulad ito. Itong pagtuturong ito ay tradition. Buhay na pagpapaabot sa atin ng salita ng Diyos. Kaya po, tayo ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay hindi lamang para doon sa mga nakakabasa, kundi ito ay nais ng Diyos na marinig at maranasan ng mga mananampalataya. At bandang huli, pinaliwanag ko naman ang papel na kung tawagin ay magisterium. Gusto sabihin, ang mga tagapagturo ng simbahan, mga opisyal na tagapagturo, walang iba kundi ang papa at ang mga obispo na tinutulungan naman ng mga pari. So, ang magisterium, sila po ay naglilingkod sa salita ng Diyos. Hindi sila makapagdadagdag ng anuman sa sinabi ng Diyos. Pwede nilang ito ay ipagtanggol, pwede nilang ito ay alagaan, pwede nilang ito ay ipaliwanag, pwede i-apply sa buhay ng mga tao, sa kasalukuyan, ngunit hindi maaaring magdagdag sa salita ng Diyos. Kaya po, lingkod lamang ng salita ng Diyos. Nothing is above the Word of God. The Word of God is supreme in the church. And we are ruled by the Word of God. Ngayon po ay pasisimulan na natin ang pagpapaliwanag sa bawat article ng creed. So sabi natin, I believe in God, the Father Almighty,
Creator of heaven and earth. Ano po rin yun tayo mga Pilipino? Hindi natin pinoproblema na kung may Diyos o hindi. Sa mga ibang bansa po, ako, tinatanong pa, may Diyos nga ba? At marami pong tawagin ay atheists. Yung atheists, yun po ang mga nagsasabing walang Diyos. At ipinaliliwanag nila, bakit? Hindi sila naniniwala na may Diyos. Sabi nila, we deny that there is God. Alam niyo po, meron din naman silang mga naipipresentang dahilan. Halimbawa, sasabihin nila, abe, kung may Diyos, bakit merong mga nangyayari dito sa mundo na hindi mo maipaliliwanag kung totoo nga may Diyos? O, bawa, na nagkaroon ng tsunami, 280,000 di umano ang namatay. Ano sasabihin? Bakit namatay ang mga yun? Sasabihin mo ba ang mga yun namatay dahil pinarurusahan sila sa kanilang mga pagkakasal? Siguro naman po, mahirap isipin na lahat ng 280,000 yun. Yung iba nga lalamoy-lamoy lang. No? Sa beach. Yung iba naman nagtatrabaho lang sa may tabing dagat. Mga inosente, mga marami sa kanila, mga bata na wala pang sariling isip. Bakit? Sasabihin, mayroong ganyan at napakaraming kasamaan dito sa mundo. Sabi, if there is God, either He is not all good or He is not all powerful. If He is all good, why does He allow so much evil? If He is all powerful, why can He not stop all of that evil? So, sabi, kung may Diyos man sinasabi, pero He's not all good and all powerful, hindi tunay na Diyos yan na sinasabi nito. Sa mga tuwid, walang Diyos. Pero, tutuusin naman natin. Siguro sasabihin ko, no? Nakikita ba yung Turenos dito? Nakikita niyo? Okay? Alam mo nyo kung paano ko nagkarelos? Ay, maniwala pa kayo din. Naglalakad ako minsan. Bigla ba naman umiit ng kalakas-lakas. Nagsilipan ng mga baka at saka mga salamin. At pagkatapos nabuo itong relos. At ngayon ang ganda ng anda. Hindi na yung pinagkatawanan ninyo. Alam ninyong binobola ko naman. Kung di ko kayo binobola, nalolo ko na. Sabi nga nung kaibigan ko, pare, nether of the towel mo. Hindi ba? Hindi naman kayo makapaniniwala na ang isang bagay na napakaayos at napakaganda na katulad ng relos na ito, wala namang gumawa dito. Na ito ay nagkasama-sama lang dahil yung mga bagay sa kalikasan, ewan ba, hasta nagtiyap na lang na ganyan, nagkatagpo-tagpo, nabuo. Ano? Hindi na po naman ninyo ang universe. Ang buong sangkinapan, napakaganda ng takbo. Maganda pa sa takbo ng relos. Di ba? Nga po, alam natin kung ilang araw ang kinakailangan para umikot itong
itong mundo natin sa araw. Alam natin, 365 days, merong counting extra. Nasusukat pa rin natin yung extra. Kanya dinadagdag natin every 4 years. Leap year. No? Kanya, kamuntik na ako na bola ng isang kaibigan ko. Sabi niya, sumahan mo naman ako. Samahan mo naman ako sa deal or no deal. Tulungan mo naman ako. Sapagkat ako ay napiling contestant para sa parokya namin sa February 29, ngayong taon ito. Maniniwala na sana ako. Alam ko 2007 nga pala ngayon. Dahil sinagot ko naman siya, sabi ko, ikaw niloloko mo naman ako. Ang deal or no deal, hindi February 29, February 30. Pero, alam po natin, di ba? Nasusukat natin mabuti. At alam din naman natin, every 24 hours, every 24 hours ay umiikot din naman ang mundo sa kanyang axis. Nakakaikot ng kumpletong ikot. Kanya masasabi po sa TV kung anong oras ang sunrise, anong oras ang sunset. May kay ayos-ayos na mundo ito. At hindi lang kay ayos-ayos, kay ganda-ganda pa. Huwag na lang kayong masyadong tinitingin sa mga baso-basura ng mga Pilipino. Ang tingnan nyo ang basura ng Pilipino, ang tingnan nyo ang mukha ng mga Pilipino. Gaganda lahat yan, di ba? Amen? Sabay talaga naman, ang gaganda lahat. Isipin ninyo kung gaano kaganda ang mukha ng tao. Sigurado mas maganda sa mukha ng unggoy. Di ba? Kaganda-ganda at kaganda-ganda po ng ating nature. At tumingin ka lang sa langit, libre, mas maganda pa sa fireworks na dinadayo. Makikita ko. Sayang po, hindi ko nadala dito. Minsan kasi malaki-laki din naman yun. Akin pong libro, The Universe. Pakagaganda ng mga litrato ng mga iba-ibang mga bituin, iba-ibang mga planet. Yan ganda niya. Sasabihin mo, walang Diyos. Kaya pala, sabi ng Biblia, no? Psalm 53, verse 1, sabi, the fool says in his heart, there is no God. The fool! The fool. Sabihin, sira o mahina. The fool. Taong yun. Kapag ka sinasabi, walang Diyos. At tayo mga Pilipino, salamat po naman. Talaga naman sabi nga ni Dr. Lourdes Isumbing sa amin nun. Sabi niya, the Filipino psychology is essentially religious. Tayo po'y laging may Diyos. Ako po'y kapampangan. Pagkatok namin kami, this po. May kayabaan kami. Mga Tagalog na sabihin lang, tao po. Bakit ba kami makapagpangan? Diyos po. Sabihin no? Sabihin kung Ilocano ka, magpapaalam ka, sabihin mo, Diyos tigumuyo. Samahan ka na Diyos. Di ba? Pag binigyan mo, tinulungan mo ang isang Ilocano, pasasalamat sa iyo, Diyos ibumatis. Garantihan ka na Diyos. Yung mga Bicolano, sabihin, Diyos mabalos. Palaging may Diyos tayo. Hindi. Kung lagi ko lang ang Pilipinas, may Diyos ko! Ano yan? Nagulat eh. Walang, tingnan po yung statistics, statistically, walang atheist dito sa Pilipinas. Wala. Meron mang ilan-ilan, pero insignificant number, hindi man lang maging 0.01%. Sapagkat tayo lahat ay naniniwala sa Diyos. Yung mga Hapon, marami sa kanila, mga atheist, pero nakakatuwa ko, mga estudyante na po umiyak kahit atheist, pagdating na exam, nagdadasal. Nakakapagtaka. Sino kayo pinagdadasalan? Siguro sabi na, Diyos ko kahit sino ka.
Tulungan mo lang ako. At saka sinasabi ko, there are no atheists in foxholes. Pagka nagkakabarila na, Diyos ko! Ha? Basta nagdatay na sa foxholes, ha? Naniniwala na sa Diyos. So, ang kita po ninyo, at tayo mga Pilipino, salamat at mapagpaniwala tayo sa Diyos. At talaga naman, yan ay nababase talaga naman sa banal na kasulatan. Una, ito palang mundo ito palang santinapang ay nagpapahayag na sa atin na may Diyos. Bawa, dyan po sa Salmo 19, nagsisimula ang Salmo 19 ng the heavens declare the glory of God. Yung sinasabi, inihahayag ng mga kalangitan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito naman po ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi niya, Romans 1 verses 19 to 20, sulat ko. Sabi ni San Pablo, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya sa libutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ng pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa mga bagay na ginawa niya. Hindi po ba totoo yun? Kanya, masasabi natin, natural. Ang ikaw ay maniwala na may Diyos. Pero meron lang, hindi naniniwala. Kaya naman sasabi, hindi ko alam kung may Diyos o wala. Hindi ko alam. Tayo, sabi natin, I believe in God. Okay. Ngayon, paano natin nalaman na may Diyos? Ang una nga po ay dahil sa nakikita sa kalikasan. Pero ang Diyos hindi na kontento sa gano'n. Alam nyo, sa halip na hayaan na lang ng Diyos na tayo mag-isip. Ito rin. Tatanungin ko yun. Meron ba sagot? May gumawa ba niya? Ano sagot mo? Meron. Okay? Sigurado mo. May gumawa niya. Oh. May mga bituin, may kalangitan, napakaganda ng kalikasan. May gumawa ba dyan? Yes. Meron. Sabi din naman natin. Okay? So, mag-digirisan ka na gano'n. Ha? Ngayon, iba pa yun kung halimbawa, may lumapit sa iyong tao at sinabi, baka iniisip mo kung sino ang gumawa ng relos na ito. Kung anong kanyang pangalan, kung anong klaseng tao siya, kung anong kanyang dunong. Sister, huwag ka nang masyadong mag-isip. No? Ako yun. Sabi niya sa'yo. Yun tuwirang pagpapakilala. Iba yung tuwirang pagpapakilala doon sa makilala mo sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Di ba? Pagpunta kayo sa Manila Hotel, makita ninyo napakagandang painting doon sa lobby. Ay, napakaganda. Napakagaling naman ng gumawa. Oo. Tatanong kayo, sino kaya ang gumawa? Siguro kung mag-aaral-aral ka sa mga art books, malalaman mo ba? Malalaman mo sino yun. Pero si sister,
alam niya na kung sino. Sino yun? Amor Solo. Tama? Si Amor Solo. Oh. Kung halimbawa, lumapit na si Amor Solo, palagay lang natin, nanonood kayo, mahanga kayo. Sabi niya, ako po ang may gawain niya. O, di ba, mas madali ninyo siyang makikilala. Di ba? At ganun nga ang ginawa ng Diyos. Pumasok siya sa kasaysayan ng mga tao. Ito po ang sabi sa atin ng letter to the Hebrews sa unang kabanata pa lang at unang versikulo pa lang, ang pasok ay ganito. In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets. Tapos at dito, mamaya pupunta natin ito. In these last days, He spoke to us through a Son, whom He made heir of all things, and through whom He created the universe. So, letter to the Hebrews, chapter 1, verse 1. No? So, ang Diyos ay nagsalita sa iba-iba paraan. Bawa, nagpakilala siya kay Adan at Eva, ating unang mga magulang. At ipinakilala niya sa kanila ang kanyang kaloob. Nagpakilala siya kay Abraham. Si Abraham po ay namumuhay na isang polytheist, maraming mga Diyos. Yung pamilya niya at mapamag-anak doon sa Arab. Pumasok pa naman ang Diyos sa buhay mo at nagpakilala. At sabi, iwan mo ang iyong mga kamag-anak. Pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Okay? So nagpakilala siya. Nagpakilala din siya kay Isaac, kay Jacob. Pero sa Biblia po, ang tinutuloy sa lumang tipan, ang pinaka-importanting pagpapakilala ng Diyos ay yung pagpapakilala niya kay Moises. Simula po tayo sa Exodus chapter 3. Doon po makikita ninyo na yung mga sa naunang mga kabanata, inaapi yung mga Hebrews. Yung mga kalahi ni Moises ay inaapi. Ngayon, nung aping-api na sila, nagpakita ang Diyos kay Moises. Alam niyo kung paano nagpakita? Istorya ng burning bush. No? Nasusunod yung halaman. Napatingin si Moises. Pansin niya. Nasusunod. Pero hindi natutupok. Tingnan ko. Isa, maganda pong maging posisero. Kung hindi naging posisero si Moises, hindi sana lumapit. Nung naakit siya ganyan, nakapatingin at matagal na tinitingnan. Kinakailangan matagal na tingnan ko. Hindi niya malalaman na hindi natutupok. Hindi ko ba? Ako hindi mo matagal na titingnan. Hindi matagal na titingnan. Hindi malaman mo, nakikita mo lang, nasusunod. Aalis ka na eh. Talaga naman marami nasusunod sa bundok-bundok. Pero siya, tinignan niya ng matagal. By the way, maganda po yan para sa inyo ng mga nag-aaral tungkol sa prayer. Napakahalagang tumitig ka ng matagal. Ang Diyos ay may pagtingin sa atin, no? Tayo rin naman tumitig din ng matagal. At higa, tinitigan niya. Yung lalapit na siya, sabi sa kanya, ay remove your sandals. Sabi, for the ground on which you stand is holy ground. At nagpakilala. Tapos po, ay sinabi ng Diyos, itong mga makabagbag ng dami na mga katagang ito.
sabi niya kay Moises, I have witnessed the affliction of my people in Egypt, and have heard their cry of complaining against their slave drivers. So I know well what they are suffering. Therefore I have come down to rescue them from the hands of the Egyptians, and lead them out of that land into a good and spacious land, a country of the Canaanites and Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Tapos sabi niya, come now, I will send you to Pharaoh to lead my people, the Israelites, out of Egypt. Si Moises po, binibigyan ng misyon ng Diyos. Parang Pilipino si Moises. Sabi ni Moises, ba't naman ako? Ganun tayo, di ba? Ito sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh and lead the Israelites out of Egypt? Sabi ng Diyos, I will be with you. Mag-aalala. Okay? And this shall be your proof that it is I who have sent you. When you bring my people out of Egypt, you will worship God on this very mountain. Si Moises, Pilipino pa rin. Sabi niya, eto na naman, when I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, if they ask me, what is his name? What do I tell them? Dito, sumagot ang Diyos. Ito, ang revelation ng kanyang pangalan. Sabi ng Diyos, Eye, Asher, Eye. Ulit nga nyo, Eye, Asher, Eye. Susulat ko lang po ito para malaman niyo naman yung original. Yan. Yan. Ano ba ang gustong sabihin ng Eye, Asher, Eye? Mahiwaga po ang pangalan niya. No? Ang unang gusto sabihin niya ni ganito, di nagtanong si Moises, no? Sino kayo? Alam nyo, para doon sa mga tao ng panahon rin, pagka napangalanan mo ang isang bagay, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa bagay din. Napansin ba ninyo sa aklat ng Genesis kung ano pinagawa ng Diyos kay Adan? Pinabigyan niya ng pangalan ang lahat ng mga hayop. Sa ganun, sabihin ng Diyos, supilin mo yung mga hayop. Okay? Supilin mo. Ikaw ang Panginoon nila. Pangalanan mo sila. Yan. Okay? Napakahalaga sa kanila ang malaman ang pangalan at lalo rin pangalanan mo. Alam nyo, sabi ng iba, baka may tentasyon si Moises. Yung i-domesticate niya ang Diyos. Yung gusto niya, kayanin niya ang Diyos. Ma-control niya. Ganun po tayo, di ba? Bawa, kung may mga nagdedebosyon sa Santo Niño, sabihin niya, Santo Niño, bibigyan kita naman ganito. Bigyan pa kita ng kin. Papapamamang pa kita. Pero, huwag mo nang iintindihan mo anong ginagawa. Akin na lang, total, ikaw naman, inaalagaan ko. Santo Niño, lapis blind, pumigil. Okay, so, alam niyo ba, ang unang gustong sabihin dito, okay, sabi niya sa Diyos, ano ba ang pangalan mo? Alam niyo sagot na Diyos, Eye, Asher, Eye. Alam niyo ang unang gusto sabihin nun? Basta. Basta. Ano na pakialaman niya? Ha? Basta. Okay? Pero, meron naman ikalawang gusto sabihin niya. Ha? Ikalawang gusto sabihin niya, ayon naman ito naman sa mga teologo,
moderno na theology. Sabi nila, gusto na sabihin niya ay subsistent existence. Naintindihan ba niyo? Hindi ka ninyo naintindihan. May luwaga ha. Ang gustong sabihin niya, ang mismong sustansya ng Diyos ay ang pag-iral. I am who am. That is my essence. To exist. Malalim mo yan. Hindi ko na paniniwanag sa inyo masyado. Dadating sa akin dyan siguro bandang huli. Yung ikatlo, ang gusto daw sabihin ito, isang dalubasa, sabi, no? Ang gusto sabihin na Asher is I am the one who makes things exist. Gusto sabihin, creator. Maganda yan. At may maganda basihan yan. At yung pong isang dalubhasa, si Albright, no? Archaeologist po yan. Sabi niya, yan ang gusto sabihin. Pero ngayon, marami ang nagsasabi. Ang gusto sabihin yan, ito, I am He whom I will show myself to be by the actions which I will do on your behalf. Uulitin ko. I am He whom I will show myself to be by the actions which I will do on your behalf. Mahaba yung English. Yung Tagalog, maikli. Makikita mo. So, tanong, sino ka? Ang sagot ng Diyos, makikita mo. Kung mag-alaala, makikita ko sa iyo kung sino ako. Parang Pilipino din ng Diyos. Hindi ba? Sino ka ba? Gusto mo ba makita? Sabi mo ko, sino ka? Gusto mo ba makita? Okay. Hindi ka nila nakita. Makikilala din nila. Bahalang pakikilala rin. And just this, sabi, makikita mo. At pakikita niya sa pamagitan ng pagsama sa kanila. I will be with you. Yan. Kanya ang Diyos ay nagpakilala bilang isang Diyos na may malasakit para sa kanyang bahay. Later on, kay Moises din, sa Exodus chapter 34, ito po napakaganda dito pagpapakilala. Sabi ko na nga po sa inyo, si Moises ay kusisero Ang damali sabi ba naman niya sa Diyos, pakita mo naman ang mukha mo sa akin. Yun. So sabi ng Diyos, sabi niya, hindi mo pwede makita yung aking mukha. Pero, pakikita ko sa iyo ang aking likod. So, nagdaan po, ito, having come down in a cloud, the Lord stood with him and proclaimed his name. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity, continuing his kindness for 1,000 generations, and forgiving wickedness and crime and sin, yet not declaring the guiltless, but punishing children and grandchildren to the third and fourth generation for their father's wickedness. So, nagpakilala po siya. Makikita po ninyo sa manahuli, merong kaunting pananakot na pagpaparusa siya. Pero, sa kabuuan, makikita nyo, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and faithfulness, continuing his kindness for 1,000 generations. Ganyan po ang Diyos. In other words, mahabagin, mapagmahal na Diyos. At sa lumang tipan, dalawang kataga ang nagde-describe sa Diyos. Makikita nyo madalas. Sabi, Hesed, with Emen. Ano yun? Steadfast love and
fidelity. Yeah. Steadfast love. And goodness. Yun ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang. Yun ang Diyos. Mapagmahal. Okay? So, paano siya nagpapakilala? Hindi po siya nagbigay ng lesson on catechism. Nakatulad dito. Hindi niya sinabing, magtipon kayo sa EDSA shrine. At bibigyan ko kayo ng lecture. Hindi, sabi niya, tingnan ninyo ang gagawin ko. At noon pong sinabi niya ito kay Moises, na ipakita niya na kung ano ang ginawa niya para sa kanila. Ano ba yung ginawa niya para sa kanila? Una, pinalaya sila. Tapos, hindi lang pinalaya. Pagdating sa Sinai, pumasok sa isang kasunduan na kung tawagin ay tipan. Sa English po, covenant. Ang ganda po ng translation natin Pilipino. Hindi ko alam kung sino po na nag-translate nun sa Pilipino. Covenant sa English. Sa Griego, sa Hebreo, berit, no? Sa Griego, diatheke, no? Sa English covenant, ewan ko, paano na i-translate ng tipan? Pero tama po yung translation ng tipan. Alam niyo kung bakit? Kaya katatapos lang ng Valentine Day. Ha? Pagka inisip mo ang tipan, ano yun? Naiisip mo ang katipan. Pagka naiisip mo yung katipan, aba, naiisip mo yung puso. Yan. Di ba? Ha? Yung magkatipan, mga yan ba yung sabi sa English? Meron ng MU. Ha? Pero mga magkatipan, may MU. Nagkakaunawaan, hindi ang isip, kundi nagkakaunawaan ang puso. Ganyan. Pagka sinabing, yun ang aming tipanan. Ano gusto sabihin nun? Yun ang aming tipanan. Doon kami nagtatagpo ng may loving love. Di ba? Hindi naman kami nagtatagpo doon para mag-aral. Kundi, pagpakita ng pagmamahal. Kanya yung nag-translate niya ng tipan. Yun ay kasunduang pinasok ng Diyos dahil sa pagmamahal sa kanyang bayan. At ito po ang sinabi niya. Bagay na bagay sana kung ang klase natin kahapon ay natapat sana ang klase natin kahapon. Bagay na bagay yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Pinaliwanag sa kanila kung bakit sila pinili. Sabi, okay, sa kanila. Okay. Amen. For you are a people sacred to the Lord your God. He has chosen you from all the nations on the face of the earth to be a people peculiarly His own. It was not because you are the largest of all nations that the Lord set His heart on you and chose you, for you are really the smallest of all nations. It was because the Lord loved you, and because of His fidelity to the oath He had sworn to your fathers, that He brought you, and with His strong arm, He brought you out with His strong arm, and from the place and slavery, and ransomed you from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Tapos sabi, understand that the Lord your God is God indeed, the faithful God, who keeps His merciful covenant down to the 1,000th generation to those who love and keep His commandments, but who repays with destruction the person who hates Him. He does not dally with such a one,
but makes him personally pay for it. Okay? So, makikita po ninyo, ang binibigyang emphasis muli, ang pagmamahal ng Diyos. Ngayon, ibang klase magmahal ng Diyos. Iba. By the way, ang gusto ko sabihin ng holy, pag sinabi nung holy, 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 Lord God Almighty. Ibig sabihin nun, ibang Diyos, ibang Diyos, ibang Diyos. Holy, iba ang Diyos. Ano kaiba ng Diyos? Ganito yan. Tatabi mo tao. Mahal mo ka, sikpi. Pero kay Ani ka nga, kung ang kay Ani, mahal mo ka sikpi. Sabi si Ani, ako siyempre naman. Boyfriend naman kami. Ba't mo siya mahal? Kasi, gwapo. Kasi, mabait. Kasi, maganda ang personality. Ano pa ba naman ang hahanapin ninyo? Kanya, mahal ko siya. Sa madaling salita, ang tao, kaya nagmamahal, ay sapagkat may nakikitang kaibig-ibig na katangian doon sa minamahal. Di ba? Kung walang kaibig-ibig na katangian, bakit mo mamahalin? Halimbawa, kung isang babae, tawarin naman ninyo, no? Pangit na. Masama pa ang ugali. Wala pang pera. Ano? At mabaho. Lahat na ganyan. Saan ba kakagawa ng mga papakasama? Walang masisisi kung wala nagmamahal sa kanya. Hindi ba? Well, dito sa mundo, if you are not lovable, then people will not love you. Pero kaiba ang Diyos. Ang Diyos, minamahal ang hindi kaibig-ibig. Ang dahilan kung bakit minamahal ng Diyos, ang kanyang minamahal, ay hindi sapagkat may katangian. Kaibig-ibig yung kanyang minamahal, kundi sapagkat siya ay pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Ganyan ang magmahal ng Diyos. Makikita po niya sa aklat ng propeta si Ezekiel. Kung tayo sa ika-16 na kabanata ng aklat ng propetang si Ezekiel. Naku po, ito patawarin naman ninyo ako. Kung merong parte sa Biblia na pornographic, ito na po yun. Kaya kumanda kayo. Kung baka naman niya rated X ito. Kanya lang hindi pa triple X. Okay. Ito, nung gusto ipamukha ng Diyos sa Israel, no? Ang kanyang kakulangan ng katapatan, ipinakilala sa Israel ang pinanggalingan niya, ang origin niya. Paano magsasabi niya? Sa kamigaling. Ikaw, nung makita kita, pangit mo. At ikaw ay ang dumi mo. Walang magkagustusan. Ganyan na sinabi. Hindi kayo maniwala. Ito sabihin ko sa inyo, ayoko na sana basahin sa inyo medyo pornographic, pero kunyari lang po. Sabi ng Diyos, ito, sabihin mo sa kanila ito, thus says the Lord God to Jerusalem, by origin and birth you are of the land of Canaan. Your father was an Amorite and your mother a Hittite. As for your birth, the day you were born, your navel cord was not cut. You were neither washed with water nor anointed, nor were you rubbed with salt, nor swathed in swaddling clothes. No one looked on you with pity or compassion to do any of these things for you. Rather, you were thrown out on the ground as something loathsome the day you were born. Walang mas kasi sulit. Iniwan
ka na lang na nakatakbo. Hindi ka man release. Hindi man pinutol ang puso mo. Walang matagusos. Sabi ng Diyos. Then I passed by and saw you weltering in your blood. Madugo. I said to you, live in your blood and grow like a plant in the field. You grew and developed. You came to the age of puberty. Your breasts were formed. Your hair had grown, but you were still stark naked. Again I passed by you and saw that you are now old enough for love. So I spread a corner of my cloak over you to cover your nakedness. I swore an oath to you and entered into a covenant with you. You became mine, says the Lord God. Ang pangit mo. Pero, ikaw ay kinukuk ko at pinakasalan ka. Ilitan niyo naman ng Diyos. Maglagay ako dito ng isang babaeng duling, bulutong, tamong ilong, makapalang labi, at patawarin nyo, puta pa. Walang magliligo doon. Diba? Walang magliligo. Ang Diyos, ganyan ka. Ngunit, kinuha. At nangyari pa po, sabi ng Diyos, tuloy. Basahin po ninyo, assignment ninyo, Ezekiel chapter 16. Sabi niyo, bigyan kita ng mga palamuti. Gumanda ka, naging parang reyna ka. Sabi niya. Pero pagkatapos, ikaw ay nagtakso. Ginamit kong gandang ibinigay ko sa iyo para ko itorototin. Talaga pong terrible ang pagsumbat ng Diyos. Pero bandang muli, sabi pa rin ng Diyos, okay, I will pour out my spirit upon you. I will cleanse you. And I will be your God. And you will be my people. Ganun ulit. Together. Again. You see, hindi madala-dala ang Diyos. Hindi madala-dala. Sa pagmamahal niya sa taas. Ngunit makita po natin ang Diyos na yan na nagpakita ng kanyang pagmamahal. Okay? Bandang muli, yung makita niya, yung kanyang bayan ng Israel, palagi pa rin nagtataksil sa kanya. Sumasabay sa mga Diyos-Diyos, dinalabag ang kanyang utos. Kahit na tatapikin ng Diyos, hindi makinig. Babatukan ng Diyos, hindi pa rin makinig. Minsan, ano ba yun? Tatadyakan na ng Diyos. Lahat na ginagawa ng Diyos, hindi para magiganti, kundi para matauhan ang kanyang bayan at magbalik sa kanya. In other words, lahat na yun, pagmamahal pa rin. Yun ang maganda sa Diyos. Pag gumawa, pag kumilos, ano man ang gawin? Isa lang ang dahilan. Dahil siya'y mapagmahal at dahil tapat siya sa kanyang sarili. Ngayon, bandang huli, sabi ng Diyos, okay, magbibigay ako sa iyo, makikipagtipan akong muli sa iyo, darating ang araw. Hindi ko na po babasahin sa inyo, pero basahin po ninyo ang Jeremiah chapter 31, verse 31. Jeremiah 31, verse 31. Sabi ng Panginoon, the days are coming when I will make a covenant, a new covenant with you. Yan. Darating ang araw. Kung kailan yun dumating ang araw na yun, pakinggan naman po ninyo ang Galatians chapter 4, verses 4 to 7. At doon naman, sabi naman ni St. Paul, when the fullness of time came, God sent His Son, born of a woman, that we might receive the adoption of sons. And to prove that we are sons,
God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Abba. Nako, eto po. Ngayon, kung noon, pinakilala ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa tao. Kung noon, pinakilala ng Diyos ang pagmamahal niya sa kanyang bayang Israel. At pinakilala niya na ang pagmamahal niya ay hindi dahil sa katangian ng Israel, kundi dahil sa ang Diyos ay mapagmahal at tapat sa kanyang salita. Kung noon ay pinakita ng Diyos sa pamagitan ng maraming tanda at sa pamagitan ng mga propeta na siya ay talagang Diyos ng pag-ibig. Ngayon, hindi lamang ganun ang ginawa, kundi bandang muli, isinugo ang kanyang anak. In these last days, He has spoken to us through His Son. Yan. O, paano nagsalita? Ha? Nagsalita sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Yan ang unang pagsasalita. Kanya, si St. John po, noong makita ito, pakinggan ito, ang sinabi, nasa 1 John chapter 4, ito po natin makikita. Ngayon, kung gaano na kalalim ang pagkilala sa Diyos. Okay. Babasahin ko po 1 John chapter 4 verses 7 and 5. Ayan. Sayang at hindi ako katulad ni Archbishop Fulton Sheen. Si Archbishop Fulton Sheen, pag nagbibigay ganyan ng lecture, pag lumayo sa blackboard, merong anghel na bumubura. Dito wala pa akong angel. Napuno na, okay? Napuno na. Saan kaya ako makakakuha ng anghel dito? Ayan ba? Ayan! Okay, talagang anghel yan. Okay. So, nakita po ninyo, no? Sasabihin ngayon, ito is St. John. Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is begotten by God and knows God. Whoever is without love does not know God, for God is love. Nako. God is love. So, pakinggan nyo. Sabi kay Moises, sabi ni Moises, sino ka? Ano sasabihin kong pangalan? Sabi ng Diyos kay Moises, makikita mo. At nagpakita na. Pinalaya sila. Nakipagtipan sa kanila sa Sinai. Pagkatapos nun, kahit pa ulit-ulit silang nagtaksil at sumuhay sa Panginoon, patuloy pa rin ibinangon ang kanyang bayan. Basta nagsisisi. Tapos nangako pa ng bagong tipan at ngayon ipinadala ang kanyang sariling anak. Ngayon, hindi lang siya mapagmahal. God is love. At eto, bakit nalaman yun? Sabi nga ni St. John dito, right away, God is love. In this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. Dito, nahayag ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin, na isinugo niya kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay. Okay? Ngayon, hindi ba po yun ang sukulan? Bandang rin, hindi lang niya sinugo ang kanyang anak, hindi, ang kanyang anak ay inialay niya upang maging katubusan ng ating mga kasalanan. Right away, eto na naman ang dugtong ni St. John. Sabi niya, this is the love I mean. Not that we have loved God, but that God has loved us and has sent His Son
to be the sacrifice that takes our sins away. Ngayon po, ako'y magwawakas. Napakaganda po ng wakas sapagkat ang wakas nitong lesson ito ay God is love. Ano po ba ang gusto sabihin ng God is love? Bandang ito po ang gusto sabi ng ating Catechism of the Catholic Church. Ito, nakakagulat. The very being of God is love. Ang gusto sabihin, ang Diyos, pagmamahal. Puro pagmamahal. At wala ang Diyos, kundi pagmamahal lang. Kahit paano mong pagbalik-balik ka rin ng Diyos, wika ka, wala kang matatagpuan, kundi pagmamahal. If the very being of God is love, mahal ka niya ngayon, mahal ka niya bukas, mahal ka niya kahit ano pa mangyari sa iyo. Merong isang bagay na imposible sa Diyos. Ang isang imposible sa Diyos ay ang hindi ka mahal. Tanda po niya, baunin ninyo sa uwi. Diyos ko, imposible. Hindi mo ko mahal. Kahit pinaglo ako Diyos. Sapagkat ikaw ay pagmamahal. God is love. At hindi ka maaaring umiba sa iyong sarili. You cannot be other than love. And because you cannot be other than love, no matter what happens to me, you will always love. No matter what I have done, and no matter what I will do, you will still love. There is one thing I can be more sure than this, that I am standing before you. And that is that God loves me and that God loves you. Alam po nyo, sana mga students kami, pag sinabi sa amin, pinatatawag ka ng principal, takot ka, hindi mo alam, magagalit ka. Ngayon pala kanya kaplang pinatatawag. Oh, baka you did very good work yes that day. I just want to, ay, ganoon pala. Pero hindi mo alam, bibira ako, hindi. Pagpasok mo ngayon, maganda na, pinuri ka naman, no? Eh, kuminsan naman talaga, pakaliwat ni Jude. Ganun eh. Ano? Hindi mo alam, ano nang papato ng parusa eh. Pagdating sa Diyos, ang natitiyak natin sigurado, pagharap mo sa Diyos, sigurado ang kinaharap mo ay isang nagmamahal sa iyo. At ano mo gagawin niya sa iyo ay dahil sa pagmamahal sa iyo. Eh, sabihin nyo, Misha, bakit pa namin napupunta sa impyerno? Kung mahal pala ng Diyos, mahal ba ng Diyos pati nila sa impyerno? Ay, opo, mahal naman ng Diyos ang mga nasa impyerno. Bakit nasa impyerno? Hindi sapagkat hindi sila mahal ng Diyos, kundi sapagkat hindi nila tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. You know, kung meron mga kaluluwa sa impyerno, kung natitiyak may kaluluwa sa impyerno, hindi ko tinuturo na simbahan. Ano? At tinuturo na simbahan ay may impyerno. Hindi sinasabi sa atin na may kaluluwa ng tao sa impyerno. Hindi. Baka pagpunta ninyo sa langit, sabihin niyo, Diyos ko, bigyan mo naman ako ng tour sa impyerno. Kakita ko naman yung kanan doon. Pagpunta mo doon, sabi nga naman, ayan ang impyerno. Eh, Diyos ko, ba't walang tao? Walang tao dito. Paano? Ako ay pagmamahal. Pagmamahal. Naawa. Hindi ko po alam. May mga santo nagsasabi, ang dami na napupunta sa impyerno. Pero yung sinasabi ko sa inyo, hindi tinuturo na si Mama. Kaya madalas sinasabi ko sa mga tao, pagpasok niyo sa langit, pag nakapasok kayo, pag nakapasok din ako, huwag kayo gugulat, baka nasa reception line, si Hitler, si Stalin, no? Si Marcos, nakita natin, nasa reception line yan. Huwag po kayo mamamang. Okay? Ang Diyos ay pagmamahal. Okay? Yun muna ang iuwi ninyo sa bahay. Masusunod po, very, very long pa natin. Amen? At tayo.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.